Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Nako, mainit, matindi. Mga kaibigan, itong ating tatalakayin tungkol dito sa issue po ng warrant to arrest. Ito nga ba ay tuloy na ang paglabas? Mayroon nga ba lalabas ng warrant to arrest laban ho dito sa dating presidente na si Duterte? Gusto kong ibahagi ho sa inyo ang nilalaman ng video na ito. Naku po, kinumpirma tuloy ang paglabas ng warrant of arrest. Laman ng video na yan ang ating tatalakayin. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muli nagpapaalala mga kaibigan, kung pwede lang, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na. Pagkatapos po nating mapanood, magbibigay po tayo ng kaunting punto de vista, public opinion, na naayon ho sa gulong ng video. Samahan nyo po akong panoorin. Yes, yes. Apo. Kasi dito sa Pilipinas, usap-usapan na baka raw maglabas ng arrest warrant na yung ICC. Kaya raw medyo nag-iingay na po yung mga Duterte. So kung nasusundan nyo po yung mga nangyayari, so there was one Sunday, nagkaroon po ng big rally sa Davao City at pinagmumura ni dating Pangulong Duterte si BBM, tapos nagsalita yung kanyang mga anak against the sitting president. So, ang basa ng iba dyan, baka rin nakakaramdam na ng takot. At ito rin naman yung binabanggit na, na concern ni Harry Roque na may nakakarating na balita sa kanila. Ang tanong ko po sa inyo, kasi kayo yung kinakausap dyan ng ICC, ano po ba yung mga nakakarating na information sa inyo? Mukha po bang may lalabas na arrest warrant against the former president? Isa sa nakaalam nito ay yung appointed counsel ko na si Atty. Pedro Pereira. Sure na ang warrant of arrest ni Digong Duterte. Mamatay man ako o hanggang buhay pa ako, hintayin ko talaga na ma-release ang warrant. Kasi, nung the following day, tinanong ako ng another prosecutor kung meron ba akong naiwan na kopya sa sinabmit ko sa kanila ng mga dokumento. Sinabi ko, meron ako Xerox. So, dinala ko pagkahapon, and then isa-isa sa 3 pages, buong maghapon itong in-explain ko. And then, gi-allow na nila ako na pirmahan ko as exhibit. So, pinirmahan ko na. May kopya dito si Atty. Pereira, at saka ito naman is kompleto ito, naka-video ito. Okay. Sige sir, i-clarify ko lang para makasunod po yung mga nanonood sa atin kasi they're very interested dito po sa sasabihin nyo. So, naisumitin nyo na po sa ICC yung mga dokumento, exhibits, affidavit, lahat na mga gusto nyo sabihin. Tama po ba? Yes, Christian. Tama po. Tapos may video pa. So, nandun yung katunayan na hindi kayo pinawersa, pinirmahan nyo yung communication affidavit. Tama po ba? Yes, at saka nabigyan ng kopya si Atty. Pedro Pereira itong pre-trial interview and investigation on me. And then kasi nag-motion siya na maghingi siya ng kopya sa mga prosecutor, and then inalaw ko siya with my consent. Sa presence ng lahat, may kopya siya at ako lang ang wala pang kopya nito. Itong video na papatunay sa mga sinasabi ko. Tapos tama po ba, nung ginagawa itong buong proseso na ito with the ICC, merong court-appointed international lawyer representing sino po ba? Yung inaakusahan nyo? Tama po ba yan? Yes. Mayroon silang in-appoint na counsel for Mayor Rodrigo Duterte at that time.
Okay. Ang next question ko po ganito. Kasi alam naman natin na sa bigat po ng mga akusasyon nyo simula pa ng 2016, kung merong gustong manakit sa inyo, talagang sasaktan kayo. Gagawa kayo ng masama. Ang isa po sa mga tanong na madalas ko madinig dito, kung sakali may mangyari sa inyo, pero wag naman po sana, tatayo po ba yung mga isinumite yung dokumento, ebidensya, communication sa ICC? Sakaling may mangyari man sa inyo po. Yes, inassure ako nito ng mga prosecutor and investigators at the conclusion of the pre-trial interview and investigation with me. Kahit anong mangyari sa akin, mamatay ako bigla, si Mayor Rodrigo Duterte ay hindi makaligtas. Tatayo at tatayo ang lahat kong sa sinasaboy, sinusulat, at sa nilagay ko sa 186 pages computer print affidavit ko. Walang masayang po dito. Okay. Dito po sa pagkakaalam nyo, no, kasi dito sa Pilipinas, ang usap-usapan baka raw magpalabas in the coming months ng arrest warrant yung ICC. Siyempre, it has to be officially announced kung meron man. Pero sa pagkakaalam nyo, sa mga nadidinig nyo, sa mga nakakarating na balita sa inyo, mukha ba maglalabas? Na? Hello, sir. Hello, Christian. Sinsya lang. Nadinig nyo po ba yung tanong ko? O, ulitin ko na lang po. Yes, yes. Apo, kasi dito sa Pilipinas, usap-usapan na baka raw maglabas ng arrest warrant na yung ICC. Kaya raw medyo nag-iingay na po yung mga Duterte. So kung nasusundan nyo po yung mga nangyayari, so there was one Sunday, nagkaroon po ng big rally sa Davao City at pinagmumura ni dating Pangulong Duterte si BBM, tapos nagsalita yung kanyang mga anak against the sitting president. So ang basa ng iba dyan, baka raw nakakaramdam na ng takot. At ito rin naman yung binabanggit na, na concern ni Harry Roque, na may nakakarating na balita sa kanila. Ang tanong ko po sa kasi kayo yung kinakausap dyan ng ICC, ano po ba yung mga nakakarating na information sa inyo? Mukha po bang may lalabas na arrest warrant against the former president? Well, the conclusion of the after the conclusion of the pre-trial interview and investigation on me, hindi ko lang pangalanan ang investigator na ito. At isa sa nakaalam nito ay yung appointed counsel ko na si Attorney Pedro Pereira. Sure na ang warrant of arrest ni Digong Duterte. Mamatay man ako o hanggang buhay pa ako, hintayin ko talaga na ma-release ang warrant. When you say sure na, ano yung nakakarating na information sa inyo? How soon? Will it be this year? In a couple of months? Hindi po sinabi sa akin, pero sinabi lang sa akin na I am their star witness and I was rated as very sufficient yung recollection and memory ko during the pre-trial investigation. And in fact, wala na nga mga clarificatory tanong yung ICC appointed counsel ni Mayor Rodrigo Duterte. Satisfied siya sa lahat ng mga... Okay, alright. Shout out at maraming salamat, Sir Christian Isguera. At ipahintulot ho ang paggamit ng iyong video clips. Pwede po nating suportahan to. Sir Christian Isguera ng kanyang FB page at siyempre sa kanyang YouTube channel, Chris Christian Isguera. Pasyalan po natin yan. Okay, eto. At maliwanag, malinaw ho dito sa gulong ng video na binahagi ko sa inyo ay ito pong napapanood natin ay ilang araw lang po ang nakakaraan. I think kung hindi ako nagkakamali ay 3 days po. Mainit-init pa ito na interview dito ng Star Witness laban dito kay dating Pangulong Duterte na si Arturo Las Cañas, na sabi niya nga ho dito ay kinumpirma
Hindi ko na isa-isahin. Ang bigyan po natin ng highlight dito ay kinumpirma na kanyang abogado na mayroong lalabas na warrant of arrest ho na galing sa ICC laban ho dito sa dating Pangulo na si Duterte. So maliwanag po mga kaibigan, itong ating binigyan ng daan na mayroong lalabas na warrant of arrest. Hindi po ako may sabi according ho dito sa gulong ng video. That's why ang gusto kong ipunto dito ay hindi ho tayo nagpapakalat ng fake news. Kung ano-mano ang mga public opinion komento na naririnig nyo dito ay yan po ay pawang nababasi diyan sa gulong ng video. Kaya mga kaibigan, diyan po sa comment section. Gusto kong hingin ng inyong mga reaksyon, public opinion. Naniniwala ho ba kayo na talagang may lalabas na warrant of arrest laban ho kay dating Presidente Duterte? Ano man ang inyong salubin ho, bashers man o hindi, diyan po sa comment section. Huwag po kayong matakot magbigay ng inyong mga komento. Dahil dito ho, sa ruling ng video na ito, kung sa lahat po ng hindi pa nakakakilala, dito kay Arturo Las Cañas, yan po ay isang dating pulis na tauhan dati ni Duterte na bumaliktad. At sa ngayon po, ay yan po ay may kaugnayan dito sa ICC, nakakausap ng ICC dahil siya po ay iniimbestigahan, dahil po siya ay testigo laban ho kay Duterte sa pagsisiwalat di umano ng mga nagawa ni Duterte na hindi kanais-nais. Kaya ito po ay may access sa ICC at ang kanyang abogado ho ay napakalaki ng access sa ICC dahil doon po galing itong sinabi na lalabas ho ang warrant of arrest nitong si Duterte na dating Pangulo, mga kaibigan. Abangan po natin kung ano ang kahinat na nito. At dahil ito ay napakainit na usapin, bagamat po mayroong kabilang panig na hindi ho pabor na ang paglabas ng warrant of arrest dahil mayroon po na mga dahilan at marami din po ang sumusuporta na pumapabor dito ho sa paglabas ng warrant of arrest. At siyempre, at paglabas ho ito, kung totoo man na lalabas ho ito, ay kung ano nga ba ang masasabi dito ng ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos. Ito nga ba ipapatupad? O ito ba iuutos niya na isiserve kung sakaling lumabas ang warrant of arrest? Mga kaibigan, yan po muna ang ating latest update. Abangan po mamaya itong binubuo ng mga Duterte na ika nga po ay gusto makipagsundo, gusto makipagkasundo dito sa ika nga'y ating kasalukuyang Pangulo. Mayroon po silang mga hakbang na binubuo para magsundo daw di umano. Naku po, anong mga sundo ito? Ito ba ay isang bahagi na naman ng taktika, strategy ng panguto? Magpapauto ba ang ating kasalukuyang Pangulo ngayon? Katiwa-tiwala ba itong binubuong ito? Na ika nga'y pakipagsundo di umano dito sa ating kasalukuyang Pangulo. Full story po niyan mga kaibigan. Mamaya natin tatalakayin dito lang sa ating maliit po na YouTube channel. Muli po salamat sa lahat ng hindi po nag-skip ng ads at sa lahat po na nag-subscribe na. Maraming salamat po. Sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe, alam ko po, sige na po, baka naman, pinutin nyo lang po ang click notification bell para maging updated kayo sa mga video kong ina-upload. Muli po, maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Bye-bye. Palakpakan.